natin pag-usapan yung racket. Kasi na-racket na eh. Okay, move forward. Kaasya, ibalik natin ulit sa atin pong form. Kung ano yung masasabi mo sa impeachment proceedings na nangyayari ngayon, sure ako kung nandun ka pa sa Congress na nag-privilege speech ka na doon, no? Pero itong mga nangyayari ngayon sa Senado kung saan patuloy pa rin nilang hinihear yung mga akusasyon, meron ba silang napatunayan? Ano yung take mo sa prosecution panel at sa defense team when it comes to presenting the evidences? Well, as for the prosecution, dati pa nilang gustong kasuhan si Vice President Sara Duterte. Wala silang mahanap na kaso, wala silang mahanap na issue. Nothing for plunder, nothing for the grave threats. So ngayon, nadaan lang nila through the Senate Impeachment Court. At sobrang unlikely na may ebidensya sila. Kasi noon pa lang, kung meron ng sapat na ebidensya, makakagawa na sila ng kaso, but there has been no case against Vice President Sara Duterte even until now. So, feeling ko pang public optics lang yan. Ang plano nila ay manood yung mga impeachment tapos doon nila sisiraan si Vice President Sara Duterte. But at the same time, it's not working kasi firstly, people are not interested in seeing politicians fight. Ang gusto ng mga tao ay makahanap ng solusyon para sa mga problema natin ngayon. Sa gas prices, sa ekonomiya, sa rising electricity cost, kasi yung energy, magkakaroon din tayo ng energy crisis ngayon. That's what the people want to see, and the impeachment just serves as a distraction from the bigger picture at hand. And feeling ko wala din naman talagang magiging endgame yung impeachment na to. They just plan to try to attack the VP through the impeachment court, but ultimately they will fail because sobrang taas pa rin ang ratings and she's still projected to be the winner for 2028. Ayan, siguro kung anuhin na lang kita kasi ang isa talaga siguro siya talaga yung pinakaunang nagpaabot sa'yo nung una kang na-expel. Diba? It was VP Sara who sent a message to you after kang na-expel. Sabi niya wala daw siyang telephone number sa'yo. So, kaya ano na lang siya ng statement. What's your message to VP Inday? I also wish her the best, especially in this moment of impeachment, especially na ang daming ginagawang issues laban sa kanila. But ultimately, I hope and I believe that good will prevail over evil. And I believe that she will become president in 2028. And I will do what I can to help make that a reality. Wow! Ganda naman, di ba? At syempre, napakalaking impluwensya niyang gagawin ni Kong Miao para sa mga kabataan, no? In fact, yung aking mga anak, no, nasa college na senior high, sabi nila, kakaiba talaga daw si Kong, no? Kaya I'm sure na sa mga kabataan, nagkaroon sila ng panibagong pag-asa na pwede ka palang magsilbi sa sa gobyerno na tama ang puso mo, no? So, yes. Ka Penny? Basta, ang observation ko, nakskala ko naman kasi. Talagang tama talaga na ang numero ay numero lang. Never judge because bata pa yan, wala yung boses. Wala. Puro games lang yan. Di ba? Huwag niyong pakinggan yan, naglalaro lang yan. Tapos kung ang tao, pasalamat tayo sa mga makabagong pamamaraan that we can really update kung ano yung real score. Why? Kasi dati kapag kung ano yung inilabas sa news, yun lang ang totoo para sa atin. Kung sino lang yung nag-wave at pambayad sa media, sa commercial, yun ang iboboto natin. Pero ngayon, because of this new mga makabagong pamamaraan, we cannot fool yung Filipino people. And I thank God sa pagbibigay mo ng mga dunong sa mga tao para magkaroon ng ganitong makabagong pamamaraan. Para mabawasan naman. At hindi tayo gawing mangmang. At huwag tayong tinatarantado ang lagi-lagi. At gusto ko nang malaman, ano ba yung tunog ng buhaya? Sinong paano?
Kasi, di ba alam mo naman that I compose song? Gusto ko without words kasi ngayon talaga I believe that the children is our future. Biglang kumanta. I believe that now actions speak louder than words. So siguro without lyrics at all, we can make or create a song para sa ano, yung tunog lang ng tapos yung chorus kasi alam mo karamihan ng mga magagandang salita, mababangong pangako, parang pagod na ang Pilipino. Hindi na sila naniniwala. So tunog na lang ng meow at tunog na lang ng mga buhaya ang pakinggan natin to remind us kung paano tayo niloko. Paano tayo ginahasa. Paano ginahasa? Sabi nga ni Kakora Gidote. What can you say about my opinion? Hindi, Kong, tanong natin kay Kong. Nung nandoon ka sa ano, kasi di ba pangalawang taon na nila itong ginawa tong impeachment eh. So, approximately in the House of Representatives, lahat ng mga committee hearings nila na ginawa, lahat ng ano, magkano kaya ang total na inabot na ginastos ng ano ng mga kongresista? At saka nung naghihiring kayo, meron bang mga pagkain na siniserve doon sa House of Representatives para sa lahat ng mga tinatawag nilang mga testigo at mga ano? Oo, kwento mo naman yung experience mo nung ikaw ay ano, ginagawa nila yung mga committee hearings para sa preparasyon ng ano ng pag-file ng impeachment case to the Senate. Well, as we can see, very well-fed yung mga crocodiles doon. So yes, madami talagang pagkain na sinaserve doon. Sa house, meron kaming 4 plenary sessions, may mga libreng buffet. And sa mga committee hearings, usually one per person. May mga food packs, drinks, everything. And, ang laki na talaga ng budget. Estimated from 2025 impeachment and 2026 impeachment kung pagsasamahin niyo lahat ng mga... Kasi nag-shift din sila eh. Yung mga bumoto ng yes, magkakaroon ng increased budget allocations. Pinagsama mo lahat yan, possibly billions na. Ito yung tanong ko, Billions ang did you ever know kung itong ano, 'di ba? Kasi may private prosecutors. Saan nanggaling ang pinambabayad sa kanila? Well, di ko alam because it cannot be I don't believe it would be a private person that is sponsoring the impeachment. So, it has to be public funds kung ganun. And they're not very open to disclosing the funds for the private prosecution. At hindi din sila nagre-release ng parang hindi sila nagre-release ng funds o kung paano nila ginagastos yung pera para sa impeachment. But we can already see that millions and So, hundreds of millions. parang naging confidential funds. It's very confidential kasi wala. Oo, walang transparency, no? Kung ano ang ano, dapat i-audit natin ang House of Representatives. Kasi, alam mo kung bakit ko to binring up? Kasi, di ba, dininay ng Senate yung gastos para sa pagkain ng ng prosecution. Eh, di ba, this is an Defense. Oo, yung defense, 'di ba? Dininay yung yung budget allocation para sa pagkain ng defense. Ang prosecution, ang gumagastos doon kasama. Ito, kailangan lang magtanong kayo mga kababayan, 'di ba? Kasi ayaw nilang gumastos. Magkano lang yung inabot ng 1 million for the whole duration of the 92 days, 'di ba? Pero sila, ang dami nilang gastos. Tsaka sabi ko nga, I started in the Senate 1999. So ilang impeachment din yung na-witness ko na. Parang wala namang naging issue dun sa pagkain na hindi pa kakainin, di ba? Ngayon lang nagkaroon ng issue na hindi pa kakainin. Kung kailan bumaha ng mga mali-maletang pera sa mga sa mga politiko at sa mga kongresista according sa mga nag-witness, no?
Ngayon pa sila walang mapakain. Kaya iniisip ko tuloy, sino bang kumakain? Sabi mo, ang daming pagkain doon sa House of Representatives. Kaya siguro sobrang tumaba ni Kong Tulfo. Siya na ang umubos ng budget ng pagkain. Sorry po ha, inaano ko lang kasi hindi ka naman ganun Excuse kataba me. noon. Alam mo kung makatanong ka, pinanonood kita. Parang nasa panel si Kong Kiko. Parang inaantay ko sabihin ni Kong Kiko, Madam Chair, I beg your pardon. Pero alam mo, sa totoo lang, si Kong Kiko walang reservation eh. Pag nagsalita, straightforward yung tanong mo, straightforward yun ang sagot niya. Bumaligtad ka ng tanong mo, straightforward pa rin siya. Kaya, alam mo, yun ang kinatakutan. Kaya inagahan nila yung pagsira. But you cannot put a good man down. At Tama. saka hindi. Tingnan mo yung itsura. Tingnan mo yung itsura nila. Tsaka itsura nito nang dumating. Oo, tingnan mo, ang presko-presko, ang At kinis-kinis. saka dami pa ng pagkain. Bakit nanonood? Di ba pagkagutom ka nanonood yun dito? Anong tawag? May tawag si Kong. Anong tawag doon, Kong? Ay, yung rabies. Hindi daw yun pagsisinungaling, baka may rabies. Madadampot na naman tayo dito. Sa inyo, spare me. Guest lang po ako rito ah. Ako, guess na ako. Ako po, please spare me. Sila lang po. Kasi po, May ako po director yung, po kami rito. ako po kasi yung magdadala ng food pagka kinuha niyo po. So hindi kay Ralph Tulfo yung dadalhin ng pagkain, ha? Pwede ba siya na lang ang mag-donate ng pagkain para kay total gumagastos naman siya ng magkano yan sa isang dinner lang? What, 700,000 yun, di ba? Magkano yun? Ayun sa Las Vegas, Sa Las Vegas. mga millions yun eh, millions. Kaya nga, millions, di ba? Tapos yung ng buong defense team is, ako po, wag kang magagalit sa akin. Ako po ay nananawagan kay Congressman Tulfo. Pwede bang bawas-bawasan mo yung pang Las Vegas mo? Ikaw na mag-donate ng ng pagkain para sa defense. Total, kayo naman ang namerwisyo kay VP Inday Sara. Alam nyo, mga kababayan, kalokohan ito na hindi babadgetan. Kasi part ito sa pagkatapos niyan, pagdating ng dulo ng year-end sa Senado. Alam ko to kasi galing ako sa Senado di ba? Pagdating ng year-end sa Senado, magsusoli sila ng pera, may porsyento yan Nagsoli ka na, di ba? Savings. Tapos gagamitin nila for whatever na gusto nila sa savings nila. Huy, kasi sabi ni Kapunan, huy, kami naman ngayon maghuhuy sa inyo. Huy, mga senador, gamitin nyo yung pera ng taong bayan dahil piniperwisyon nyo yung binoto ng 32 million Filipinos kahit walang saysay ang impeachment trial na yan. Tapos ngayon, ayaw niyong pakainin. Kaming mga bumoto sa kanya. Oo, kami naman yung taxpayer. Gusto namin pakainin niyo yung defense team. Sinabi ba, hoy? Oo, sabi niya, Hoy.